Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito at salamat sa Diyos at sa kanyang pribilehiyo na muli pong makapag-share at makapagbahagi sa inyo ng morning devotion ngayong pong umaga. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos dahil siya ang patuloy na nagbibigay ng tagumpay, ng lakas at pagpapala po sa atin, no? At patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy tayong magkaisa, sama-sama na sundin ang kalooban ng Diyos. Okay? So, tayo muna ay saglit na manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa lakas at buhay na pinagkakaloob mo. At salamat sa magandang umaga na pinagkaloob mo. Ginising mo kaming mayroong taglay na lakas, taglay na karunungan, taglay na pagpapala upang patuloy naming magawa ang iyong kalooban sa iyong biyaya, Panginoon. Samahan mo kami sa umagang ito sa aming pong pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, at ang karunungan, kaunawaan ay ipinagkaloob mo sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dito po tayo sa Marcos 8 verse 34 to 38. Ito po ang sinasabi. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Verse 35. Ang naghahangad na magligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Verse 36. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig? Kung katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang may pambabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Verse 38. Kung ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakayarin sila o siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng Ama at kasama ang banal na mga anghel. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong pong umaga. So, ito po ay patungkol po doon sa tinatawag na pag-aalay ng buhay sa Panginoon. No? Ibang usapan po kasi kapag yung sinasabing nakaalay ang buhay mo sa Panginoon. 'Di ba? May mga bagay na lilimutin tayo, may mga bagay na aalisin tayo sa ating pong mga kinasanayan, 'di ba? Ito po yung pinakang kung ating pong titingnan, yung verse 34, matindi po ito, mga kapatid. Sabi dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Okay? So,
kung nagnanais tayong sumunod, at yan po naman talaga yung nararapat, ang sundin natin ang Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoong Hesus, limutin niya, no, ang kanyang sarili. No, mawawala na po yung tinatawag na makasarili. Yung sariling pangarap mo, yung sariling kaisipan mo, sariling desisyon mo, no? Nandun ka na palagi sa desisyon ng Panginoon. Nandun ka na palagi sa kalooban ng Panginoon, no? Hindi po nangangahulugang iiwan natin yung ating trabaho, hindi po nangangahulugang iiwan natin yung ating mga businesses, hindi po nangangahulugang iiwan natin yung ating mga pangarap, no? Yung ating mga titulo, hindi po nangangahulugang iiwan natin yon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung limutin yung kanyang sarili, hindi ka na nananangan sa iyong sariling galing, sa iyong sariling lakas, sa iyong sariling talino, no? Sa iyong sariling kakayanan, no? At ginagawa mo ito dahil sa kakayanan ng Panginoon, at palagi dapat ang kalooban ng Diyos ang sinusunod, no? At sa pagsunod natin sa Panginoon, dapat yun yung maraming na misinterpret yung pagsunod natin sa Panginoon, papasanin natin yung cross natin araw-araw. Ano ba yung cross natin? Marami po di ba? Marami tayong cross, no? Marami po tayong cross, no? Yung mga obligasyon natin, no? Obligasyon natin sa ating pamilya, cross natin yan dapat hindi natin yan pababayaan, no? Habang sumusunod tayo sa Panginoon, yung pagpapasan ng kanya-kanya nating cross, yan po ay nagbibigay ng mabuting patutuo sa community, no? Na tayo ay nagiging mabuting halimbawa, no? Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na good testimony kapag pinapasa natin yung ating sariling cross, no? Na hindi natin to pinababayaan, na mayapat tayo ay sumusunod sa Panginoon, ay yung mga obligasyon natin sa ating pangsarili, sa ating sariling pamilya ay napapabayaan natin dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi po ganoon, no? Yung mga bagay na lilimutin natin yung ating sarili, yung mga kagustuhan nito na hindi kalooban ng Panginoon, di ba? Yun yung aalisin natin, yun yung lilimutin natin sa pagsunod natin sa Panginoon, no? Na kumbaga, kung tayo man ay may mga galing, may mga karunungan, may mga natapos, may mga businesses, yan po ay sa Panginoon. Hindi na po yan sa atin, no? Ang tawag na sa atin dyan ay katiwala tayo ng Panginoon, at ang bagay na yan ay nagagamit sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, pag nagagawa na natin yon, nalimot na natin yung ating sarili, yung ating sariling kagustuhan, kundi yung lahat ng bagay ay alam natin ito ay sa Panginoon. Di po ba? Ano sabi ng verse 35? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, no? Ngunit ito po yung pinakang climax nito ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Hallelujah, no? Yung ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, di ba? Yung naandong ka na sa comfort zone mo, na parang ayaw mo nang may maligtas, na kagaya mong naligtas, na parang sinasarili mo na lang yung kaligtasan, na parang ayaw mo nang humayo, no? Ayaw mo nang ibalita ang mabuting balita, no? Nandun ka na lang. Sabi mo, tama na ako dito, mahalaga ako naman ay naglilingkod sa church, no? Mahalaga ako ay nagsasunday service. Hindi po yun. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay mag-alay tayo ng buhay, no? Mag-alay tayo ng buhay, no? Alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa mabuting balita o doon sa ebanghelyo, di ba? Maraya po ngayon ang medyo nakakalimutan ng marami,
ang mag-ibanghelyo, ang mag-share, ang magligtas ng mga kaluluwang napapahamak. O hindi natin may liligtas sa mga kaluluwa, hindi natin may liligtas sa mga tao, pero pwede tayo maging instrumento ng Panginoon para iparating sa kanila yung mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag sila po ay nabuksan ang kaisipan, nabuksan ang puso at nagbalik loob sa Panginoon, maliligtas po sila. No? Ang tungkulin po natin, ibahagi ang salita ng Panginoon. Yun po yung pagbubuwis ng buhay, pag-aalay ng buhay para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. No? Hindi tayo po dapat maging komportable do sa ating mga sariling kinalalagyan. Dapat wag po tayong tinatawag na wala nang gagawin. 'Di ba? Ano sabi po ng aklat ng John 15 verse 16? 'Di ba? Pinili ko kayo, ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo humayo, mamunga at manatili ang bunga. Yung pagkakapili sa atin ng Panginoon, pagkakahirang sa atin ng Panginoon, ang layunin ay upang tayo humayo, no? At sa ating paghayo ay tayo ay mamunga. At sa ating pagbunga, yung binunga natin, ito po ay mapanatili. Doon po papasok yung discipleship, yung pag-aalaga, pag-aalagad, upang yung ating binunga ay hindi naman humabulok, hindi po mawalan ng saysay, kundi ito'y tumubo, lumago, umunlad, at mamunga rin siyang kagaya mo. No? Yun po yung pag-aalay ng buhay. Hindi ibig sabihin magpapakamatay tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin magpapakamatay tayo dahil sa mabuting balita. Ang pag-aalay ng buhay sa Panginoon at sa Ebanghelyo na handa siyang sumunod, no, sa prinsipyo ng paghayo, sa prinsipyo ng pumunga, at sa prinsipyo ng pananatili ng bunga. No? Tandaan po natin, hindi po tayo para sa pangarap natin, hindi po tayo para sa prosesyon natin, no? Sa ating titulo, hindi po tayo para sa mga businesses natin, no? Tayo po ay para sa Panginoon at sa mabuting balita, no? Diyan dapat ibinubuwis, diyan dapat natin iniaalay yung ating buhay sa mabuting balita, no? Sa Panginoong Hesukristo, no? Hindi po tayo para diyan sa mga pangarap natin, sa mga businesses natin. Hindi tayo para diyan, no? Tayo po ay para sa Panginoon. Inuulit ko lang 'yan, para sa mabuting balita, no? Hindi ibig sabihin masama ang pangarap, hindi masama ang tinatawag na pagiging professional natin. Hindi po masama ang pagiging mayroon tayong mga businesses, no? Ang masama kapag po nawalan tayo ng panahon dahil doon sa ating mga pangarap, dahil doon sa ating mga business, no? Ay nawawalan na tayo ng panahon sa Panginoon, nawalan na tayong panahon sa pag-iibanghelyo, no? Pangangalap ng mga kaluluwang naliligaw ng landas. No? Tingnan niyo po yung sinasabi ng verse 36. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. No? Anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong yaman, umunlad ka man ang super unlad, kung nakalimutan mo naman ang Panginoon, kung nakalimutan mo mag-alay ng buhay sa Panginoon, nakalimutan mo mag-alay ng buhay para sa Ebanghelyo. Kahit pa ikaw ay matalang pinakang mayaman dito sa lalawigan ng Quezon, kung wala ka namang panahon sa Diyos, wala kang panahon sa Panginoong Hesus, wala kang panahon sa mabuting balita, sa madaling salita, sabi nga masakit na pananalita, anong selbi ng ating pagiging Kristiyano kung yung kaligtasan na natanggap natin ay sinasarili lang natin? Kontento na tayo na naglilingkod tayo sa simbahan, kontento na tayo na sumisimba tayo, nagtataas ng kamay, nag-i-amen, praise the Lord, pero sa labas, hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ito po ang sinasabi ng Panginoon, no? Verse 38, ito po yung matindi. At dapat magising ang maraming mga Kristiyano.
no? Napokus na lang doon sa pag-unlad, napokus na lang doon sa pagganda ng buhay. Ang mahalaga siya raw ay nakakatulong, siya raw ay nakakapag-donate. Although di po naman yan masama. Pero kapag na-neglect po natin, o nakalimutan natin, nalibanan natin yung pangangalap ng mga naliligaw ng landas, mayroon po tayong, sabi nga, na-miss o pagkakamali na ang Panginoon ay hindi po nalulugot. Isa itong uri ng kasalanan. Verse 38, tingnan niyo po ito. Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan, no? At hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Grabe. Ibig sabihin, karumal-dumal ito sa Panginoon kapag kinahihiya natin yung Kristo na tinanggap natin sa ating puso, kapag kinakahiya natin yung Ebanghelyo. Tandaan po natin, ito po ang focus ngayon ng Assemblies of God, no? Yung mission, yung Great Commission, yan po yung dakilang tagubili ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, yung Great Commission, no? Humayo kayo't gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, no? At ang sumampalataya inyong babautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At turuan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo, discipleship. At yun yung may lakip na pangako na hindi iiwan ng Panginoon hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi tayo iiwan ng Panginoon, no? Pero kapag ikinahiya natin si Kristo, ikinahiya natin ang kanyang ebanghelyo, matindi po yan. Ikakahiya rin tayo ng Panginoong Hesus. Saan? Mismo doon sa kanyang ama. Harap pa po yung mga anghel. Matindi po yun. Kaya encourage po sa ating lahat, sino man pong makakapakinig ng mensahe ng Panginoon na ito, huwag tayong makampante sa ating mga comfort zone. Humayo tayo. Mag-alay tayo ng buhay sa Panginoon. Mag-alay tayo ng buhay para sa Ebanghelyo, para maraming maligtas. Maraming magtalaga rin ng buhay kagaya mo. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita. Nagsilbing lakas, nagsilbing pagpapala, no? Nagsilbing hamon. Pagpalain mo ang bawat isa, maging ang kabuuan ng Section 6 sa pangunguna ng aming presbyter at ng buong pamunuan, sa lahat ng mga pastor, mga department. We declare blessing upon blessing, abundant blessing ang patuloy mo pong ipagkaloob. Ingatan mo kami sa buong maghapong ito. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.